So, pinatunto electric. Try natin. Okay. So, yan. Tingnan natin doon. Papasok na ito ng bahay. So, yan. Good. Lakas na. So, may pressure na to. Yung kanina hindi. Dalang pa lang yan ang tangke. So, manual lang. Gravity ito. Pressurized na to. Yan. Guys, welcome to my YouTube channel, mga Kalaman Vlog. Guys, so ngayon mag-set up tayo dito na ang ating client is gusto niya na buong bahay ng installation with filter. So panoorin nyo guys. Thank you so much. From male adapter galing dito sa sa Metro. So naglagay tayo ng male adapter na 3/4 tapos coupling reducer na gray 1 inch by 3/4. Ito kasi nilagay natin kasi makapal to i-compare sa blue. So mas maganda to kasi mabilad siya sa init. So mas maganda itong coupling reducer na 1 inch by 3/4 na gray. Kulay gray. Kasi ganyan kakapal yung techniques niya. So yan. Tapos ni-reduce na natin kasi 1 inch. Gamit kasi tayo ng motor doon sa loob. So 1 inch yun. Yung inlet ng motor. So kaya ni-reduce natin siya ng 1 inch. So galing dito 1 inch to na pipe. So around mga 15 mga 21 feet yung haba ng ating tubo. So nasa ito nawasa pa to. So dito lang tayo, hanggang dito lang yung gray natin. Tapos naglagay tayo ng blue pipe na 1 inch. Punta dito sa loob ng kanyang bahay. Tapos dito naglagay tayo ng elbow 1 inch. Ito punta doon. Tapos naglagay tayo ng elbow, another elbow dito para mailagay natin yung ating suction filter. Yan, yung suction filter natin. Naglagay tayo ng male adapter na 1 inch na gray. Tapos itong check valve. Ang purpose ng check valve natin na spring type is kung pag namatay itong motor, hindi babalik yung pressure. So walang return sa galing sa source. So kahit empty dito, basta may pasok pa dito, yung may laman pa dito, hanggang dito may tubig. So yung motor natin, hindi na natin kailangan yan primingan. So back up lang natin itong check valve na 1 inch. Tapos yung adapter, tapos lagay tayo ng bulb. Just in case magka-problema doon sa Metro, so pwede natin siya dito i-off. So i-off lang natin to. So ngayon naka-open kasi nag-refill pa tayo sa itaas ng tubig sa ating storage tank na 1,000, 1,500. Tapos elbow na 1 inch, tapos male adapter na 1 inch para mailagay natin tong suction filter. So ito yung gamit ng ating suction filter. So ang suction filter natin, bago papasok dito sa ating motor ilagay. Itong suction filter kasi ang pinakamin talaga nito, galing sa nawasa, papasok muna dito bago sa motor para yung dumi dito siya matatrap. So clear yung natin, suction filter. So yan. Tapos itong red na to is pag naglinis kayo ng filter, syempre pagpasok nyo dito, pagbalik nyo,
wala pang laman na tubig. So, kailangan mo muna i-release dito yung luwagan mo lang to. Tapos, i-release nyo yung hangin. Pag-release ng hangin, di ba naka-open to, i-open nyo na to pag nabalik to. Tapos, pag hindi akyat yung tubig dito papasok, so meaning may hangin pa yan, kailangan i-release at tatanggalin. Luwagan nyo lang. Tapos, pag malabas na lahat yung pressure dito na hangin sa loob, i-close nyo na. So, time lang na ganito yung gagawin nyo pag naglinis kayo ng suction filter. Yan. Nakapix siya sa wall. Then, sa out ng ating suction filter, naglagay din tayo ng mil adapter na 1 inch. Tapos, para mailagay natin yun ng ating EPC, so, naglagay tayo ng elbow na 1 inch. Tapos, female adapter, dalawa 1 inch para mailagay natin tong ating EPC. So, sa out ng ating EPC guys is itong sa ilalim na connection, papunta dito yan ng motor. So, dito siya nakatap mismo sa motor. Itong sa itaas, dito siya naka-direct tap sa ating circuit breaker. Tapos, may floater switch tayo sa itaas. So, explain natin mamaya. Dito natin ikinabit doon sa loob ng ating breaker para safe. So, hindi siya nabasa. Tapos, safe kasi nandito lahat yung current niya, yung kuryente natin. Yan. 1 inch. Tapos, nag-union tayo para just in case nga mayroong problema itong motor mag-trouble. So, dito na lang tayo nagtanggal. So, tapos, meron tayong mil adapter para may kabit natin yung ating pump na 1 horsepower. So, 100% copper to Italy. So, lagay tayo ng mil adapter sa out. Tapos, coupling reducer na 1 inch by 3/4 kasi 1 inch itong dalawa. So, dito sa out, nag-reduce tayo ng from 1 inch to 3/4 kasi yung supply papasok doon sa loob ng tangke natin na stainless na 1.5 is 3/4 yung pipe natin. So, yan, nag-reduce tayo. Tapos, naglagay tayo ng ball valve just in case mag-trouble tayo dito sa motor para hindi mabasa dito sa motor. Yung tubig babalik hanggang galing doon sa tangke. So, meron pang pundo dito kaya i-close natin tong valve para hindi mabasa yung motor natin pagtanggal natin dito sa union. So, yun. Open lang natin to. Tapos, naglagay tayo ng elbow. Elbow lang tayo pa ibaba na 3/4. Papunta doon. Pasok doon sa butas. Ito yung papunta sa tangke. Galing ng motor, out ng motor, papasok doon sa ating reservoir tank. So, dito tayo. So, pasok yan dito. So, sakit tayo sa so, yan yung wire natin sa ating EPC. Pag napuno yung tangke, so automatic mamatay yung motor natin sa ibaba. So, ito siya. Ito yung wire niya. So, dito tayo. Yan. So, subdivision kasi ito guys. Laking bahay. So, ito yung bahay ng may-ari. Pinupit pa. So, yun yung ating storage tank. So, yun yung ating storage tank na 1.5. So, ayan. So, 1.5, 1,500 liters. So, ito yung wiring ng ating EPC, ng ating floater switch. Paakyat doon kasi yung floater natin nasa gilid. Lag-lag to. Baka mana tayo mahulog tayo doon sa ibaba. So, papakita ko lang sa inyo kung ito yung wiring natin sa ating floater switch. Then, ito yon dalawang pipe yon. Yan yung 3/4. Yung nasa kabila. So, ito papasok doon sa tangke. Galing ng nawasa, hihigop ng motor para maipasok doon sa tangke. Ito yun na yung out ng motor. So, para doon, para mayroong stock na tubig yung
customer. So yan yung out ng ating motor na doon sa ibaba. Yung tapos papasok doon, naglagay yung male adapter 1 inch to 3/4 kasi 3/4 yung out natin para mas malakas yung pasok ng tubig dito kasi medyo malayo-layo yung ikutan ng tubo, kaya mas maganda na may recommend kung 3/4 basta malayo yung delivera ng tubig sa out, so mas maganda 3/4. Kung malapit mas maganda din 1 inch, depende kasi yan sa layo at saka lapit at nagdepende rin sa kakayahan ng motor. So yan, so 3/4 lang natin para malakas yung pressure dito. Tapos elbow, dalawang elbow, coupling reducer 1 inch by 3/4, tapos elbow dalawa sa inlet, tapos dito yan, ito yung elbow. So yun, yung ito yung paakyat galing doon sa motor. Dito sa tangke, sa loob ng ating tank, sa ibaba, ito naman yung out niya. Ito yung 1 inch. So naglagay tayo ng mil yun na 1 inch, tapos full bulb just in case mag-trouble ng tangke or pwede natin may just in case na pwede natin to i-transfer yung tangke, so dito lang tayo magtanggal. So yun yung purpose natin na yun. So just in case of emergency or either ita-transfer natin siya sa kabilang side. So ito yung ball bulb, i-off lang natin to pag may leak dito sa loob. So yun yung ano natin. Tapos ball bulb, tapos na 1 inch, tapos elbow na 1 inch. Out yan ang tangke. Tapos naglagay tayo ng T. Kasi ang gusto ng customer merong gravity lang yung tubig. So ito galing na to ng tangke, bali hindi na to doon sa motor galing. So yan. So buksan natin. So yan, may tubig. Yan, galing na yan dito sa stock ng tangke. Kaya naglagay tayo ng T. I-close lang natin to kasi dito humigop yung motor natin. Yan, kasi bypass lang to. Yan. Tapos out ng tangke, paibaba. 1 inch. Ito. Tapos elbow. Pabalik doon kasi dalawa yung pipe. Yung isa paakyat dito sa tangke, yung isa palabas ng tangke. So ito na yung may tubig na. Nilagyan natin ng drain. Nilagyan tayo ng male adapter at saka ball bulb at saka 1 inch para pag maglinis tayo dito sa tangke, kasi ang recommended nitong tangke na to is within every 3 months to 6 months kailangan mo siya i-drain. So linisan mo doon sa loob, so para hindi ka na mag-akyat doon at saka papasok ka dito sa tangke, so dyan mo na lang buksan para yan maubos yung tubig dito, yung dumi. So yun yung purpose ng ating drainage. Ayan na. So doon tayo, babalik tayo sa ibaba. So yan. Tapos so yan yung air vent natin. Diyan natin inilagay yung ating floater switch. So yan. So yan na lang guys. So update natin yung isang motor kasi dalawa to. So ito yung next video natin. So dito ko muna tatapusin guys yung video natin, at saka meron tayong part 2 para sa kabuuan na dalawa na yung motor na gagamitin natin sa yan. Natapos na po natin yung ating installation. So may part 2 to kasi sobrang haba ng video natin. So kaya ginawan ko ng part 2. So sana panoorin nyo yung part 2 natin. So yan lang. Thank you so much manonood, and God bless. Thank you for watching. Ito, visualize natin.